Halos 200 na ang nasawi sa Quezon City dahil sa dengue. Higit 3,000 naman sa mga tinamaan ng sakit, mga bata pa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Fatima Baduria. Parami ng parami ang nagkakadengue sa Quezon City. Karamihan ng nagkakasakit ay nasa malalaking barangay sa lungsod. Kabilang dito ang Batasan Hills, Payatas, Commonwealth at Holy Spirit. Ang ibang lugar, malapit nang umabot sa epidemic threshold. Ibig sabihin may outbreak of dengue doon, may continuous transmission ng dengue doon sa lugar at outbreak level. Halos kalahati ng 7,000 mga kaso ng dengue sa lungsod, mga batang edad 10 pababa. Yun ang number one cause. Dumami yung populasyon ng mosquito na nagdadala ng dengue virus. So maraming nakakagat na mga especially mga bata, no? Halos 200 na ang nasawi. Kaya para mapigilan pang lumaganap ang dengue, nagsasagawa na ng chemical control ang local government unit sa mga lugar na maraming kaso. Mayroon ding health education para mahikayat ang mga residente na tumulong sa paglilinis sa kanilang kapaligiran. So sa ganitong panahon, patuloy yung pag-ulan, dapat mabilis din yung search and destroy natin ng ating mga mamamayan para mabawasan yung breeding sites ng lamok. Ilan sa sintomas ng dengue ay mataas na lagnat, masakit na katawan o kalamnan, pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong at pagpapantal. Kaya paalala nila sa makakaranas nito. Yung ating mga health centers ay ready to receive you, no? Punta lang po kayo doon. Mayroong fever pass lane doon. So health center natin, pagka ikaw ay nagpunta doon, uunahin ka kung ikaw ay nilalagnat, no, bata or matanda, tapos itetest ka natin for dengue. Kapag may sintomas, mas mabuting maagapan para hindi na ito lumala. Mahalaga rin ang kooperasyon ng komunidad sa pamamagitan ng paglinis ng paligid para maiwasan ang pagkalat ng dengue. Mobile journalist Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga kaso ng dengue sa Quezon City kasama si Mobile Journal Fatima Baduria. Ikaw ba, Fatima, meron kang kakilalang nagka-dengue? Yes, Paps, no, dati. Pero buti ngayon, wala naman. Oo. Mga taga Quezon City, mga friends mo doon, hindi ba tinatamaan ng dengue dahil Mabuti dito sa po. balita natin? Oo. Mabuti po at hindi naman po, no? Oo. Okay. Paano malalaman ba kung dengue carrier ang lamok sa paligid, Fatima? So yung mga lamok kasi, Paps J, na nagdadala ng dengue, makikita na meron silang mga puting stripes doon sa kanilang paa. So medyo maliit din, no? Medyo mahirap ding makita. So Oo, liit ng lamok para makita. napakahanipis. Oo, may puting stripes sa legs ito. No? Kapag Mga kinagat ka delikado. ng lamok, Oo. hindi mo na may inspect Mas mabuti. Kailangan ng Naiwasan na lang magnifying din. glasses niya para Okay. Mga bata, ang karamihan ng nagka-dengue sa Quezon City, ano bang dapat gawin para maiwasan silang makagat ng lamok? Una, Paps J, no, mas maganda kung makapaglinis sa paligid kasi yun daw talaga ang main cause ng pagkakaroon ng mga lamok na may dalang dengue. Kalinisan ng paligid, ano? Yes, Paps J, kasi baka hindi natin nalalaman, meron palang mga sulok sa mga bahay na hindi napamumugaran ng mga lamok. So, mas maganda kung malinis yun. Saka mas maganda rin kung yung mga bata makapagsuot ng long sleeves, ng mahabang pantalon, para rin maiwasan nila yung mga lamok na may dalang dengue. Okay, Fatima, ayon sa mga espesyalista, ano ang sintomas para masabing may dengue ang pasyente? So, Paps J, karaniwan kasi yung mga may dengue, merong lagnat na mataas, no? Usually mga 40 degrees Celsius. So, doon pa lang, kailangan mo nang isipin kung may dengue ba talaga. At saka minsan may rashes din, may pananakit ng tiyan, may panghihina. At maganda, Paps J, na maagapan daw talaga kasi wag na nating patagalin pa. Dalin na agad, Yes, dalhin na agad. sa mga doktor o clinic. Gaano kadalas yung fogging kontra dengue ngayon sa Quezon City? Actually, Paps J, paulit-ulit nga raw itong ginagawa dahil kapag merong mga clustering ng dengue sa isang lugar, ginagawa na agad yung fogging, yung spraying, ito daw yung chemical control para mapatay na yung mga adult na lamok. And then susundan daw ito ng search and destroy na activities kung saan hinahanap nga yung mga sulok o yung mga lugar na merong mga tubig na hindi dumadaloy dahil yun daw yung pwedeng pamugaran ng mga lamok. So,
pagkatapos ng search and destroy na activities na yon, gagawin ulit yung spraying at fogging para yung mga lamok na hindi namatay at lumabas na, mapapatay na ulit sila. Kung may sintomas na, ano ang dapat na gawin, Fatima? Ayun, Pops J, mas maganda na dalhin na agad sa health center. Doon po kasi sa mga health center, mayroon daw na mga fever express lane. So kapag meron ka palang lagnat, uunahin ka doon. Hindi mo na kailangang pumila at matetest ka na agad para sa dengue. Fatima, bukod sa Quezon City na nagsasagawa ng fogging kamo, mayat maya, paulit-ulit. Doon ba sa ibang mga syudad dito sa Metro Manila, may nabalitaan tayo na ganito rin ang lagay? Sa Quezon City kasi, ito lang yung talagang nag-stand out sa Metro Manila dahil nga ang taas ng percentage na tinaas ng mga nagkaroon ng dengue noong January hanggang August this year kumpara doon sa parehong period last year. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.